labas naman tayo Oh, sa OT buhay naman. Kasi kung di rin pala nila nalalaman, tatay ka na rin. oo, Oo, bago kayo ikasal ng pinsan ko, may oo, naging anak ka na. oo, So, yun naman kasi 'di ba, yun nga sabi mo nga nasa pediatrics kayo sa hmm, trabaho. So, parang bilang isang, occupational therapist na puro bata ang hmm. nakakatrabaho niyo o yung mga Hmm. patients niyo, paano ka naman maging tatay? Actually ano 'no, isa 'yan sa medyo nakatulong sa'kin 'no, sa ano kasi, sa OT kasi, basically inaaral namin kung paano maging magulang, eh. Oo, Kung technically. paano yung normalcy inaaral namin tapos yung mga abnormal patterns na puwedeng mangyari all throughout the life stages. So, Mm, para sa'kin medyo nakatulong 'yun kasi mm, yun nga, yung anak ko na-facilitate ko so far yung mga skills niya. Ano na siya ngayon, mm, 13 years old na siya. mm. So, ano kasi, yun nga, to give a background lang, naging tatay ako nung ano, first year college pa lang Hmm, ako. hmm. So, habang natututunan ko yung OT, kasabay na natututunan ko paano Maging maging tatay, tatay. parang Parang na-apply mo agad, oo. sumakto lang na, so, ano, na-facilitate ko mabuti yung mga skills niya na hindi ko siya agad pinag-gadget, gano'n. Mm, Pinaglalaro ko siya sa labas, talagang ano, pinaglalaro ko siya. mm, Kung parang yun kasi may milestones kaming inaaral, eh, parang at mm. the certain month, ganito dapat yung skills ng bata. Sabi ko on schedule ka rin Oo, dun parang sa naging OC ako dun parang ops, ano lang. So, kaya mapapansin niyo yung 'pag yung mga kilala niyo na ano, OT yung mga magulang, medyo ano, oo, hindi naman pero at par yung skills ng bata or bihira yung mga oo. delays gano'n. Kasi yun nga, Alam ano, nila, oo, alam alam nila, nila. So, oo. parang sa'kin in a way, nakatulong yun. So, hanggang ngayon kasi ano, eh, hindi hanggang ngayon, ngayon teenager na siya, gano'n pa din. So, Mm, inaaral ko pa din parang paano magpalaki ng ano, mm, teenager. Kasi ano, eh, ayan, habang tumatagal natututunan ko na ano, yung role ng pagiging magulang is nag-iiba mm. throughout the ano, life stages Oo, of gets, ng bata. oo. Parang yun nga, yung first stage diyan is ano ka, ayan nga, yung talagang hands-on ka Hands-on ka, oo. na lahat iaano mo sa kanya, ituturo mo lahat. Mm, 'Yan kung paano magsulat, paano kumain, mm. paano maging independent. Pero dadating yung time na ano, dapat di ka na medyo hands-on. Mag-let go ka rin, Oo, magle-let go oo. ka na. Ngayon parang teenager years, parang ano ka na dapat, coach ka na lang, Coach ka na, oo. na hayaan mo siya, observe mo lang siya, hayaan mo siya matutong mag-isa. Kapag nagka-problem, tsaka mo siya ano, Guide mo lang, oo, oo. parang time out, Tsaka yun pala ganito. napakaimportante rin kasi ng para sa'kin, kasi kami pinalaki rin kami ni tatay ng medyo may freedom talaga, Oo, na ang nakita kong value nun na hinayaan niya kaming magkamali. oo, Yung para bang binigyan niya kami ng freedom para magkamali ta's ah, matuto dun sa oo. pagkakamali na yun, oo. Actually 'di ba kanina kasi pinag-uusapan natin lagi is ano, problem yung hindi mo na nurture yung bata. Mm, Ano, problem din na masyado kang nag-supervise oo, dun sa bata, yung masyado mo siyang ginaide. totoo yun. Dadating yung time na kapag adult na siya, 'di na siya marunong 'pag wala yung parents niya. Magiging reliant Oo, din siya dun, sobrang eh, magiging oo. problem din yun. At saka meron din kasi mga magulang na parang ang ginawa na nilang identity sa sarili nila kasi siyempre 'pag kunyari lalo na sa Oo, nanay, kasi kadalasan 'pag nanay ka ta's may traditional family ka, talagang i-gi-give up mo na yung career mo oo, na nanay ang aanuhin mo na parang ginawa na nung nanay na identity nila oo, yung pagiging nanay, hmm, na na-obsess sila sa pagiging nanay, na kahit ang tanda-tanda na ng mga anak nila, oo, masyado sila nagpapakananay na sobra nilang sinusupervise, tama. na naging toxic yung mga anak May nila o mga naging may mga ganyang cases. Usually oo, kasi as a parent naiintindihan ko yan kasi most of the parents nagiging ano, tingin nila extension ng self nila yung anak nila na, oo, yung mga hindi nila nagawa ng bata, yung mga frustrations nila gusto nilang mm, magawa yung kaya pinu-push nilang mag-excel mm, academically, sa sports, gano'n. 'Di mm, ba parang, oo, pinu-push nila lahat dun sa anak nila, gano'n. So, kaya tingin nila, okey lang yon yung mga gano'n. oo, Pero sometimes 'di nga nakakatulong yung gano'ng mm, behavior ng magulang din. oo, kasi 'di ba So, kunyari dun nga, sige, yun yung challenge sa pagiging magulang, iba-balance mo rin yung mm. ano, yung pag-support. Kasi parang alam ko may concept na ganyan sa psychology, kay Carl Jung ata yun, yung The Oo, Devouring Mother. Na yung oo, para bang, not necessarily naman na masama yung intent nung nanay sa pagiging magulang niya, pero parang
Yun nga, yung parang yung nanay yung nagiging cause kung bakit nagiging toxic or parang nagiging, Oo. regressive Mm, yung bata. Kasi nga parang dine-devour niya yung sarili niyang anak, eh, mm. parang buhay nung sarili niyang anak ginagawa niyang buhay niya. Ayan, Oo, madaming ganyan. Actually sa OT, ang dami kasi naming inaral 'no, oo. tsaka yung mga founding, fathers kasi ng OT, mga psychiatrists, Oo, gano'n. gets, So, oo. ayan, madami kaming inaral na psychologists, yung mga Mm, theories nila. Yan, isa yan sila Carl Jung, mm. sila Sigmund Freud, Sigmund Freud, oo. sila Erik Erikson, madami silang ano, theories about sa psychosocial Oo, development psychosocial ng development. bata. Sa amin kasi sa OT, ang dami naming inaral na Mm. ano, aralin mo yung lifespan, from birth Oo, up to old age. Kung ano yung nangyayari sa development, sa physical, sa mm. mental, gano'n. So, Yung lahat pala yung yung ano sinasabi mo 'di ba ngayon kasi consistently ka pa rin nag-aaral sa pagiging magulang. Kasi ako yan oh, talaga yung napakaimportanteng feeling ko na dapat, na parang napakaimportanteng role ng pagiging magulang, oo, na dapat alam mo rin talaga kung paano palalakihin yung mga anak mo. Kasi ako ngayon bilang, yun nga observant ako sa mga tao-tao, eh. oo, Halos lahat ng problems na nakikita ko sa mga kahit sa mga peers ko o oo, ano man o kahit sa sarili ko, oo. lagi ko nate-trace. Lagi ko nate-trace sa Ah, magulang ko at paano rin ba sila pinalaki ng mga oo, magulang nila. Yun nga yung parang usong notion niya ngayon yung generational curse, eh. oo, Na parang napakaimportante talaga na kahit yung pagiging magulang na hindi lang pagpapakagaling sa karir, mm, na dapat inaaral mo rin talaga. mm, Kasi napakalaking epekto nun sa oo, years to come pa kahit sa society, sa community or saan man. Na marami kang maiiwasang toxicity na kahit sa'yo lang magsisimula. mm, Na kasi 'di ba, ilan ilan yung naging oo, kriminal diyan, tama, ilan yung naging psycho killer diyan o oo, ano man dahil sa maling parenting lang, eh. mm, So yun nga, kung ano, meron bang yung sabi mo nga ikaw inaaral mo, pero kayo kasi OT kayo. oo, Meron bang kunyari mga seminars or para bang crash courses na parang crash course na OT sa magiging magulang naman yung mga meron bang yung mga magiging magulang, meron bang puwedeng puntahan na gano'n? Para gusto ko matutong maging tatay, gusto ko matutong maging nanay. I'm not sure about sa specific course, Oo, pero I think madaming available online. Katulad nito may mm, mga podcast about mm, parenting, gets. Uy, gano'n. May bigla ko mga lang naisip parang ang gandang negosyo nun, ah. ay medyo ano 'yan, medyo uso ngayon 'yan. Kung makikita Oo, mo, madaming content ngayon is yung ano, buhay ng mga magulang. oo. Eto 'di ba sila Slater Young, 'di ba Ay, sila oo nga 'no, parang kino-content nila yung mga anak nila, parang madaming oo. ano, 'Di pero vloggers parang na 'yan na yung focus nila. May mga gano'n, mm. tinuturuan nila kung paano mag-ano, Tsaka pero kasi ang kumbaga pagdating naman sa business side naman, magandang market din kasi talaga ang mga parents kasi nga, psychologically gagawin nila oo. lahat para sa anak So nila. 'yun, Oo. tingin ko I'm not sure about sa specific, courses. Sa ano kasi, sa pagdating sa'min, sa case namin, Mm, para dun sa mga ano, may autism, may mga mm, gano'n. mm, May mga parenting seminars mm. para sa parents with ano, Pero hindi ah, siya pang oh, general na dun pagiging sa tatay. ano, sa mga typically Mm, ano, typical child, hindi ko alam. Pero yun nga, tingin ko may mga gano'n, may mga mm. podcast or madami kasi Oo. an 'Di pero parang isip ko magandang business 'yun kunyari magpa-short courses ka parang every weekend lang na parang puwede parang gano'n, oo. seminars. Pero ano, dapat may focus topic ka, eh. Focus topic hindi Oo, kumbaga mag-a-hire ano ka talaga magpa-partners ka sa oo, gano'n. occupational Oo, therapists. puwedeng gano'n, Na oo. parang iko-condense lang nila yung Ano 'yan, buong usually ginagawa 'yan sa OT nga kasi usually ginagawa mm, 'yan sa madaming ano, seminar sa'min conducted by OTs, hmm, ano, addressed towards parents naman parents. may mga Ayos 'yun, gano'n. Bago na namang idea, wait lang, Ayun nga, sabi mo naman na yun nga into psychology ka rin tapos Oh, sa parenting pa rin tayo. Psychologically speaking, paano dapat palakihin ng mga anak ang mga anak ng stable at 'di maging rebelde? 'yan kasi ano, eto, medyo tricky kasi 'yan dahil oo, malaking factor lahat ng ano, yung kinalakihan ng tao. Mm, Malaking factor talaga sa magiging personality niya eventually pagtanda niya. Pero sa inaaral din namin is ano, hindi talaga natin ano, hindi natin puwedeng sabihin din na yun lang yung cause. mm. So, parang gano'n. Gets, oo. So, hindi siya porket ganito ka tinato ng magulang mo, magiging ganito na yung outcome. Totoo Parang 'yun. yan yung tinuturo sa therapy na dapat
may power kang baguhin yun. Mm. Na dapat mabago mo yun. Pero yun, as a parent, para maiwasan yun nga, dapat maging aware ka. Mm. Kasi nga, madaming magulang na tingin nila tumitigil na yung parenting nila pag usually yung mga teenager, di na inaano ng mga magulang, hinahayaan na lang. Pero kung isipin mo, that's the time na mas Mas kailangan ng kailangan magulang kanila ng oo. bata. Kasi isipin mo, madaming skill na hindi sa atin tinuro. Mm. Lalo sa mga lalaki, ganun. Ako personally, sa akin, ang daming di naturo ng magulang ko sa akin. Siyempre, hindi ko naman sila masisi kasi madami kami magkakapatid. 7 kami. 7 kayo. Hindi kami isa-isang matututukan. So, yung ngayon ko na lang na-realize na may mga skills ako na Sana pala na ituro sa akin. hirap ako ngayon dahil hindi naturo sa akin. Akin din. Parang ganun. Walang nagsabi sa akin. Parang, kasi ganun naman yung mga magulang dati, di ba? Ganun. Kaya ka lang yun. Lalo So, na ako lalaki pa Ako, Oh. tatay ko single father so walang nanay. Oh, So, di ba? Unang-una, ganun. Walang time, di ba? So, yan nga. May mga cases na ganyan kahit walang condition yung anak, may autism. Pero may mga certain problems sila dahil nga same thing, hindi na nurture yung skill. Hindi na nurture. Hindi na naman na facilitate, 'di ba? Yun nga. So yun sa bata kasi until adulthood talaga dapat. Pero yun nga, hindi ka masyadong nag-supervise. Yun nga, yung sabi ko, yung parenting roles nagbabago siya. From coaching. Tapos pag adult na, ka na lang dapat sa adulthood. Yun nga, nag-work na yung anak mo. Inawal ko namin kasi talaga, parang in-advance ko na eh. Dapat ka na lang, yung parang consultant ka na lang. Shaman ka na lang. Huwag mo talagang kakausapin siya. Magbibigay ka na sa kanya ng advice kapag Hiningi niya. siya yung lumapit sa'yo. Gets. Parang ganun. Kaya madaming relationships na nag-struggle sa mga magulang pagtandaan ng anak nila. Kasi sobrang gusto nila maging hands-on pa din. Di ba? Sa lahat, pinapakalaman pa din nila. Di ba? Parang kay yung story nga ni Sarah Geronimo, di ba? Parang ganun, di ba? Pero naman dapat hayaan mo na siya, di ba? Parang ganun. Parang yun nga, parang dapat sa pag young adult na yung tao is yung mga magulang is consultant na lang sila. Hayaan mo, parang din talaga. para sa akin, ngayon nga medyo medyo challenging sa part ko kasi yun nga, teenager na yung so tapos babae pa, Alam mo naman natin ngayon tayo nag-i-start matuto sa mundo ng teenage years. So parang kailangan mo na lang tanggapin na nagawa mo na yung part mo before. Magtiwala ka na lang na sana tama yung pagpapalaki ko. Tama yung pagpapalaki. Or if ever magkaroon man ng problema, kaya mong solusyonan ganun. So parang ganun, magtiwala ka, hayaan mo siya ganun. Kasi kailangan mo ding talagang kailangan mag-fail ng tao para matuto. Ako personally sobrang dami kong failure ng maaga. Na which is thankful ako na nangyari kasi natuto ko na eventually di ko na naulit yung mga ganun. Kasi talagang ako matututo ganun Totoo talaga, walang babalance lang talaga dapat ng mga magulang. Walang better teacher kundi challenges talaga experiences. sa buhay. Failures talaga. Tawag dito. Yun naman, nga sa pagiging teenager naman. Meron ka bang para bang parenting rules